Eto, 'di ba, pinag-uusapan natin yung patungkol sa direksyon ni Lacson, 'di ba? Malalaman natin kung ano ang gusto ni Bongbong Marcos, obserbahan natin ang direksyon ni Pinky Lacson. At ayaw niya or iniiwas niya na imbestigahan ng Senado etong 18 ex-Marines. Pag-usapan po natin. Dating sundalo, Sen, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee, pwede ba? Ethical ba na... Hindi, huwag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Aha. Itong 18 ito, hindi mo papansinin. Tanong, paano kung hindi pansinin ng Blue Ribbon itong 18 ex-Marines? Itong 18, tawagin na natin 18K. Yan na lang ang tawag natin sa kanila kasi hindi naman sila lahat Marines eh. 16 lang ang Marines, 2 sundalo. So tawagin na lang natin silang 18K. Halimbawa, hindi pansinin ng Blue Ribbon. Ang sagot niya, etong 18K, hindi papansinin? Bakit? Halimbawa lang. Hindi, ayaw kong ipaghalimbawa. Parang ayaw yata nga kasi iba yung Di kapag ka sinabi mo nila, gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, kung ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. Maliwanag, di ba? Kung napakadaming excuses, ayaw na talaga nila malaman o tukuyin o ayaw nilang matukoy kung sino yung mastermind. As simple as that. At napapansin nyo, si Lacson with the backup of Tito Soto, ang daming excuses. Dapat imbestigahan to ng Senado. Ayaw. Dapat nga, sila ang matatakot, imbestigahan. Kung hindi sila nagsasabi ng, di ba? Kasi kunwari ako yung 18K, isa ako sa 18K. Kung hindi ako nagsasabi ng totoo, ayokong imbestigahan ako, matatakot ako. Pero kung totoo sinasabi ko, at matutukoy ko yung mastermind, ang matatakot si Lacson. Tumbok ang bossing niya. Tama o tama-tama? So ayaw nilang pagbigyan ng hinahanap ng taong bayan. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga, hinahanap ng taong. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan? O yung pinipilit mong pagtakpan? Yung pinipilit. Obviously. Sino ba pinagsisilbihan? Yun ang tanong. Yung taong bayan o yung pinipilit mong pagtakban? Obviously, itong si Lacson. Talaga may pinagtatakpan sila. Silang dilawan ni Tito Soto. Ito ang problema ngayon. Alin ang pipiliin mo? Yung taong bayan na nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo? Ay, dito naman ako kontra sa'yo, Marcoleta. Alam mo naman, alam nyo sa lahat ng mga vlogs ko talagang gustong-gusto ko to si Marcoleta. Sa katunayan, gusto ko pa nga siyang maging isa pang bumalik na bilang Blue Ribbon Chairman. Pero sa sinabi niyang to, maling-mali ka dyan. Kasi ang tanong niya, sino ba ang gusto mong pagsilbihan? Yung nagluklok sa'yo, mali ka doon. Hindi naman taong bayan na nagluklok kay Lacson. Si Garcia. Wala nga sa survey yan si Lacson Pati sila ba Makino, hindi lumalabas sa survey, biglang nanalo. Ako, naniniwala ako Maaaring di kayo sumang-ayon sa aking opinion. Pero ako naniniwala ako si Lacson at si Tito Soto, hindi niluklok ng taong bayan. Niluklok ni Garcia. Proteksyonan mo, pahalagahan mo ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo kunin ang tungkulin na yan. Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? Siyempre si Garcia. Si Garcia nagluklok sa kanya mali ka doon, Marcoleta. Sino bang nagluklok kay Garcia? Di si Bongbong. Di ba? Sino pagsisilbihan mo? Di si Bongbong. Kasi hindi naman siya magiging senador kung hindi dahil kay Bongbong. Kita mo na. Hindi ko pinaway si Marcoleta believe tayo dyan. O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan Baka ano lang yan Kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka. Obligasyon mo yan. Pero pwede bang ang ibang komite ang mag-hearing dito o magpatawag? Ikaw nga. Ang tanong, bakit hindi ibang komite? Blue Ribbon ka nga Kung hindi yung Blue Ribbon. Blue Ribbon nga Yun sa kasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas, Blue Ribbon yan. Kinuha mo sa akin Mas magaling ka, di ba? Opo. Ngayon, saan? Yan ang tinatanong mo, taong bayan. Nag-prepare na siya ng meron ng ginawang report Pero ngayon, walang gustong pumirma yata. Kinuha ko mo kay Marcoleta Kung ako kay Lacson, mahihiya ako sa sarili ko. Totoo. Isipin mo, papalitan mo si Marcoleta. Nakagaling-galing. Tapos ganyan lang ang gagawin mo. Pambihira ka. Bakit walang gustong pumirma?
O pag ganon eh. Nung primero, dito niya ginanon. Teka muna lang dyan, dito. Paano ngayon? Walang gustong pumirma nung committee report na ginagawa nila dun sa investigasyon nitong sa Ghost Projects. Bakit? Pag ganon. In short, ako na magdediretso para kay Senator Marcoleta. Nililigaw ni Pinky Lacson. Kaya pag ganon. Hindi ganon eh. Tuntunin mo, gawin mo sang-ayon doon sa nakikita mong ebidensya. Hindi mo tatakpan ng ebidensya para ipaling mo dito. Hindi yan ang inihanap ng tao. Nandiyan ang dilema niya ngayon. Paano nga yun, Sen? Nakagawa na siya ng report. Tapos may bagong... Teka muna. Ang proseso namin dyan, ang mekanismo dyan, pipirma dyan at least 11 para magkaroon ng majority report. O, walang pumipirma. So baka ang gusto nila, wala nang pumirma. Kasi pag wala nang pumirma, wala nang ipipresent. Wala nang official na report na ipipresent. So ganun, papatayin na lang natin. Nako. Yun ang gusto ni Lacson. Kasi para makagawa ng committee report, may pipirmang 11. Walang pumipirma. So papatayin na. Hindi mo naman pwedeng pirmahan kasi pag ganon nga. Yun ang dilema. Pero may bagong ebidensya. Yun ang punto ni Marcoleta. May bagong ebidensya eh. Imbestigahan mo. Kasi connected doon sa Ghost Project. Hindi po pwedeng ililigaw mo na naman. Or i-delay mo na naman. Imbestigahan na to agad-agad. Hindi nga papayag ang mga Kasi baka hindi niya na alam kung saan niya ikukurba eh. Nagtagal. Hanggang sa dumating itong bago. Itong batch May na ito. bago, So anong gagawin mo? So, Mati ngayon dito. Ang laki ng problema ni Lacson dito. Hindi na nga niya mapagtakpan yung mga ebidensya before. Dumating pa tong 18K. Patay si Lacson dito. Ma-expose. Kaya eto lang sa akin. Tulungan po ninyo ako sa ating mga manonood. Ipagdasal po natin itong sitwasyon sa Pilipinas. Ayoko maging pagsamahin masyado yung political at prayer. Ito na lang, para hindi political din yung prayer natin. Ma-expose lahat ng mandarambong. Ma-expose lahat ng mga korap at ma-expose yung mga nagtatakip sa korap. Yan po ang ipanalangin natin. Dahil we are almost there. Hindi na nila malalaman kung paano pagtatakpan to. Remember, ang sabi ni attorney, 103 uniform men po itong kinuha ni Saldico. Maglilik at maglilik talaga yung ganitong grabing deliveries. dapat na talagang susunod dito, itutuloy ang investigasyon kasi may bagong anggulo eh. Ganun po ba, Sen? Tanong mo sa kanya. Sa bagay, hindi nga pala kayo ang chairman. Ako pala tinatanong mo, dapat ba't ba hindi mo inimbita rito? Sa susunod na linggo, baka... Ako gusto ko paimbita si Lacson sa SMNI. Pumunta kaya yun? Di kasi ako talaga, pati kasarian ni Lacson baka matanong ng Banateros. Alam mo naman, Banateros, pati Love Life tinatanong. Naalala nyo si Libiste, ilang beses tinanong ano ba talaga ang tipo mo? Kasi medyo gwapo si Libiste. Kaya yun ang mga tanong ng Banateros. So, ngayon, baka matanong din to si Lacson. Ano ba ang tipo mo sa lalaki? Sa lalaki. Sa babae. Baka pwede natin ma-interview si Lacson, ha? Di ba? Opo. So dapat pala ganun. Kasi ang alam ko, parang yung bang resolusyon ng Senador Amy Kahit hindi natin pag-usapan dito kung ano yung dapat gawin eh. Sinabi ko na sa iyo kanina, ang taong bayan naghihintay. Pera nila ito eh. Buwis nila ito eh. Pinaghirapan ito, pinagbuwisan ng napakaraming sakripisyo sa kanilang buhay. Alam mo, kaya asar na asar ng taong bayan. Nag-aantay talaga eh. Alam mo kung si Marcoleta ang Blue Ribbon Chairman, tumbok na natin ang mastermind niya yan. Tumbok na yan. Sana nga maupong Senate President si Cayetano. Kasi pag naupong Senate President si Cayetano, sigurado si Marcoleta uupong Blue Ribbon. Matutumbok natin. Sa ngayon, hanggat nakaupo si Tito Soto tsaka si Lacson, hindi natin matutumbok ang mastermind. Puro small fish ang makukuha natin.